Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kakwentuhan. Kumusta po ang inyong mga puso? Handa na ba kayong muling samahan ako sa isang paglalakbay na susubok sa tatag ng isang ina at sa kapangyarihan ng tadhana? Sabi nila, ang pag-ibig ng isang ina ang pinakadalisay at pinakamatatag na pagmamahal sa mundo. Pero paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang magiging dahilan upang itakwil ka at itapon sa gitna ng isang sigwa? Ito ay isang kwento ng isang babaeng inagawan ng lahat. Ngunit, sa pinakadilim na gabi ng kanyang buhay, ay doon niya masisilayan ang pag-asa ng isang bagong umaga. Halina, pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang matalim na liwanag ng kidlat ay sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong mansyon ng mga Montemayor. Kasabay ng pagyanig na iyon ay ang pagbagsak ng isang folder sa harapan ni Liwayway. Malamig, makintab, at naglalaman ng mga salitang wawasak sa kanyang buong pagkatao. Pirmahan mo na! Ang boses ni Senyora Imelda, ang kanyang biyanan, ay kasing namig ng haning dala ng bagyo sa labas. Nakatayo ito sa kanyang harapan, balot ng mamahaling seda. Ang mukha ay walang mababakas na anumang emosyon, maliban sa pagkasuklam. Kagagaling lang ni Liwayway sa panganganak, ang sakit sa pagitan ng kanyang mga hita at ang hapdi ng kanyang tahi ay wala pa sa kalingkingan ng kirot na gumuguhit niya sa kanyang puso. Sa sahig, nakakalat ang mga petal, annulment, petition, waiver of custodial rights. Hindi ko maintindihan, Mama. Nanginidi ang boses ni Liwayway. Ang mga mata niya ay napako sa pangalan ng kanyang anak na nakasulat sa dokumento. Luna, ang buwan ng kanyang buhay. Ano ang hindi mo maintindihan? Tumaas ang kilay ng senyora. Nagluwal ka ng isang babae. Liwayway. Isang babae. Alam mo kung gaano kahalaga para sa apelidong Montemayor ang magkaroon ng tagapagmanang lalaki. Pinigo mo kami. Pinigo mo ang anak ko. Napalingon si Liwayway kay Arman, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Nakatayo ito sa isang sulok sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ay nakatungo sa sahig na gawa sa mamahaling nara. Hindi siya makatingin. Hindi siya umiinig. At sa pananahimik na yon, naririnig ni Liwayway ang hatol sa kanilang pagsasama. Arman, pakiusap, pagmamakaawa niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anak natin si Luna. Anak natin, pirmahan mo na lang, Liwayway. Sa wakas ay nagsalita si Arman. Ngunit ang boses niya ay mahina. Walang laman at para lamang siyang inuulit ang utos ng kanyang ina. Para matapos na ito, gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Pinilit niyang tumayo. Nangangatog ang mga tuhod at sinubukang lumapit sa kanyang biyenan. Mama, parang awan niyo na. Palayasin niyo na ako. Saktan niyo na ako. Pero wag niyo lang ilayo sa akin ang anak ko. Kahit masilayan ko lang siya. Pakiusap, ipagkakait niyo ba sa isang ina na mayakap man lang ang kanyang anak? Sa halip na awa, isang ngising mapangwiyam ang sumilay sa labi ni Senyora Imelda. Sumanyas ito sa dalawang katulong na nakabantay sa pintuan. Wala ka ng anak, deklara ng matanda. At wala ka na ring lugar sa pamamahay na ito. Palabasin niyo na yan. Walang nagawa si Liwayway nang hawakan siya ng mga katulong sa magkabilang braso. Nagpumiglas siya. Sumigaw siya.
Tinawag niya ang pangalan ni Arman nang paulit-ulit, umaasang may kahit katiting na pagmamahal pang natitira sa puso nito. Ngunit nanatili itong nakatungo, isang duwag na anino sa likod ng kanyang ina. Itinulak siya palabas ng pinto. Ang suot lang niya ay ang manitis na duster na ginamit niya sa ospital. Agad siyang binasa ng malakas na ulan. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Mula sa siwang ng pinto, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol, ang iyak ng kanyang Luna. Anak ko, sigaw niya, at sinubukan niyang bumalik, ngunit isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya at siya ay napasubsob sa maputik na lupa. Isang malakas na kalabog ang narinig niya, ang malaki, at bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montemayor ay isinara, isang tunog na nagsasabing wala na siyang babalikan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad o gumapang. Ang ulan, ang putik, ang sakit, ang pighati, lahat ay naghalo-halo. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak, ang init ng balat nito noong una niya itong karga. Wala na siyang lakas. Ang bawat hakbang ay parang isang malang hanggang pasait. Ang mga ilaw mula sa kalsada ay nagsimulang maghalo sa kanyang paningin. Ang dagundong ng kulog ay unting huminas sa kanyang pandinig. Hanggang sa isang pares ng nakakasilaw na ilaw ng sasakyan nang huminto sa kanyang harapan. Umagsak siya sa kanyang mga tuhod, bago siya tuluyang mawalan ng malay. Isang anino ang lumabas mula sa sasakyan. Isang payong ang pumrotekta sa kanya mula sa ulan. Nakita niya ang isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na katad nang huminto sa harap mismo ng kanyang mukha, isang malinis na imahe sa gitna ng marumi niyang mundo. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang ulo at isang boses, kalmado at may awtoridad, ang nagsalita. Miss, ayos ka lang ba? At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nagising si Liwayway sa lambot ng isang kama na hindi pamilyar sa kanya. Ang kumot ay gawa sa seda na mas mahal pa siguro sa lahat ng damit na naisuot niya. Ang silid ay malawak, may mga antigong kasangkapan at amoy na mahaling pabango. Napabalikos siya ng bangon. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Nasaan ako? Nasaan si Luna? Ang pinto ay dahang bumukas. Pumasok ang lalaking nakita niya sa gitna ng ulan. Matangkad ito, nakasuot ng isang formal na suit at may mga matang seryoso, ngunit may bahid ang pag-aalala. Naglagay ito ng isang baso ng tubig sa lamesa sa tabi ng kama. Sino ka? Nasaan ako? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Niyakap ang kanyang sarili. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan siya nito. Isang tingin na tila ba matagal na siyang hinahanap. Ay kinuha itong isang litrato mula sa kanyang coat at iniabot sa kanya. Larawan iyon ng isang magandang babae na kamukha niya. Karga ang isang sanggol, ang kanyang ina. Ang pangalan ko ay Sinag Robles, panimula ng lalaki. Ang boses ay magalang at puno ng kahulugan. At nandito ka sa lugar kung saan ka dapat noon pa man. Ligtas ka na. Naguguluhan si Liwayway. Wala siyang maintindihan. Ang alam niya lang ay ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Ngumiti ng bahagya si Sinag Robles, isang ngiting naglalaman ng 20 taon ng paghahanap at isang hinaharap na hindi niya kailanman inasahan. Maligayang pagbabalik, Señorita de Villa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Liwayway
na parang isang panaginip. Senyorita de Villa, isang pangalan na kailanman ay hindi niya narinig. Isang pagkaakilanlan na parang damit na hiram. Nakatingin siya kay Sinag Robles. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagod. Ang sakit ng pagtatakwil ng mga Montemayor ay sariwa pa, at ang pag-aalala para sa kanyang anak na si Luna ay parang brasong humihigpit sa kanyang dibdib. Hindi kita maintindihan, mahinang sagot niya. Ang pangalan ko ay Liwayway Lagdano. Asawa ako ni Arman Montemayor. Dati, marahang pagtatama ni Sinat. 20 taon kang nawala, Liwayway. Ngunit hindi ka Lagdanyo. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Ignacio de Villa. Sa biyahe, patungo sa lugar na hindi niya alam, ipinaliwanag ni Sinag ang lahat. Ang pagkawala niya bilang isang sanggol, ang walang humpay na paghahanap ng kanyang ama, at kung paano siya natagpuan ng mga investigador sa probinsya ng Silangan, nabubuhay bilang asawa ng isang pamilyang malayo sa karangyaan ng mga Dilela. Bawat detalye ay parang isang piraso ng palaisipan na hindi niya alam kung paano bubuuin. Ang sasakyan ay pumasok sa isang malawak na tarangkahan. Pumungad sa kanila ang isang hasyenda na mas malaki pa sa buong baryo at kinalakihan niya. Ang damuhan ay perpektong gupit. May mga kabayong puti na malayang tumatakbo sa kalayuan at sa gitna ng lahat. Isang mansyon na puti at elegante, tila isang palasyo mula sa isang fairy tale. Ito ang Hacienda Esperanza. Nang bumaba sila ng sasakyan, isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na ang lahat ang naghihintay sa kanila sa may hagdanan. Nakasuot ito ng puting lino at nakatungkod, ngunit ang tindig nito ay may bakas pa rin ng kapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon, ay puno ng lungkot na tila ba 20 taon nang nananahan doon. Nang makita siya nito, nabitawan nito ang tungkod. Nanginginig ang mga labi nito at dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay maingat. Amelia, bulong nito, ang pangalan ng kanyang yumaong ina. Siya na po, Don Ignacio, magalang na sabi ni Sinad. Ang inyong anak. Hinawakan ni Don Ignacio ang kanyang mukha. Ang mga palad nito ay magaspang, ngunit mainit. Tinitigan siya nito na parang sinasaulo ang bawat detalye. At sa mga matang iyon, nakita ni Liwayway ang isang pagmamahal na dalisay, isang pananabig na walang kapantay. Unting namuo ang mga luha sa mga mata ng matanda. Anak ko, sabi nito sa basag na tinig. Buhay ka, anak ko. Nagbalik ka sa akin, at niyakap siya nito ng mahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang init na kailanman ay hindi niya naramdaman mula sa pamilya Montemayor. Ito ang yakap ng isang ama. Ngunit kahit sa gitna ng emosyon na iyon, isang pangalan ang nasa isip niya. Ang anak ko po, bulong niya habang nakayakap sa matanda. Si Luna. Inuha po nila ang anak ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Don Ignacio. Hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito na ako. Nandito na ang pamilya mo. Babawiin natin ang lahat ng inagaw sa'yo. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming oras na nakaramdam si Liwayway ng pag-asa. Dinala siya sa loob ng mansyon at doon, isa pang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng bumababa mula sa engranding hagdanan. Ang danda nito ay perpekto. Makinis ang kutis, matangos ang ilong, at balingkinitan ng katawan. Nakasuot ito
ng isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang kariktan. Papa, narito na pala kayo, sabi ng babae sa isang matanis at mahinihin na boses. Ngunit nang mapadako ang tingin nito sa kanya, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Amihan anak, halika, kilalanin mo siya. Ang kapatid mo, ang punay na liwayway. Naglakad pa palapit si Amihan. Ang bawat hakbang ay may grasya. Tumigil ito sa kanyang harapan. Ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome home, kapatid, sabi nito at niyakap siya. Naramdaman ni Liwayway ang pag-angat ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang yakap ni Amihan ay malamig, at habang nakayakap ito, may ibinulong ito sa kanyang taina, mga saitang para lamang sa kanya, matalas at puno ng kamandag. Kahit kailan, hindi ka magiging parte ng pamilyang ito. Bago pa man siya makagalaw, kumalas na ito sa pagkayakap at humarap kay Don Ignacio na may ngiti pa rin sa labi. Napakasayang araw nito para sa ating pamilya, Papa. Dapat ay magdiwang tayo. Naiwan, si Liwayway na nakatayo. Ang puso ay muling kinakabahan. Paraisong na ang lugar na ito. Ngunit ngayon niya napagtanto, may isang ahas na naninirahan dito. Nang magkaroon ng pagkakataon, kinausap siya ni Sinag sa may hardin. Ipinaliwanag nito na si Amihan, ang batang inakala ng lahat, na siyang nawawalang Divila, ay ang anak ng yaya na umaming nagnakaw sa tunay na sanggol bago ito namatay. Pinalaki si Amihan ni Don Ignacio na parang tunay na anak. Naiintindihan ko ang pagkalito mo, sabi ni Sinag. Ang boses ay seryoso. Ngunit ang mahalaga ngayon ay ang anak mo bilang abogado ng pamilya Divila. Tinitiyak ko sa iyo, gagawin natin ang lahat ng legal na paraan para mabawi si Luna. Ipaglalaban ka namin. Tumango si Liwayway. Ngunit ang tingin niya ay nasa bintana ng mansyon kung saan nakatanaw sa kanila si Amihan, isang madilim na anino sa likod ng salamin. Ipinasyal siya ni Don Ignacio sa buong mansyon. Ipinakita sa kanya ang mga larawan na nakasabit sa dingding. Sa bawat isa, nandoon si Amihan. Si Amihan noong kanyang unang kaarawan. Si Amihan noong kanyang graduation. Si Amihan na kasama si Don Ignacio sa mga business trips. Taon ng buhay na dapat ay sa kanya. Taon na siya ay isang multo sa sarili niyang tahanan. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, naghanda si Don Ignacio ng isang malaking salo kinagabihan. Dumating ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Ipinakilala siya ni Don Ignacio sa lahat ng may pagmamalaki. Ang aking anak, ang aking Liwayway. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay mahalaga. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, kinuha ni Amihan ang mikropono. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay kaakit-akit. Tunay ng isang napakasayang dubi ito. Hindi lang dahil nagbalik na ang aking nawawalang kapatid, kundi dahil may isa pa akong magandang balita na nais kong ibahagi sa inyo. Nagkatinginan ng mga bisita, puno ng pananabik. Mumiti si Amihan, isang ngiting matamis, ngunit tila may tinatagong tagumpay. Ang mga mata nito ay sandaling sumulyap kay Liwayway bago bumaling kay Sinag na nakatayo, hindi kalayon. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, ng aming mga kaibigan at pamilya, nais kong ipaalam sa inyo na ako po ay engaged na. Nagpalakpakan ang mga tao. Tumingin si Liwayway kay Sinag, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa lugar na ito,
Umaasang makita ang parehong pagkagulat sa mukha nito, ngunit nanatili itong seryoso. Ang tingin ay nakapako kay Amihan. Itinaas ni Amihan ang kanyang kamay. Ipinakita ang isang diamanting singsing sa kanyang daliri. At ang mapalad na lalaking aking pakakasalan, pagpapatuloy niya, ay walang iba kundi ang pinagkakatiwalaang abogado ng aming pamilya, si Attorney Sinag Robles. Ang palakpakan ay naging mas malakas. Ngunit para kay Liwayway, ang tanging narinig niya ay ang pagbasag ng kanyang bagong pag-asa. Ang kanyang tanging kakamti, ang taong nangakong tutulong sa kanya, ay mapapangasawa pala ng babaeng nagbabanta na sirain siya. Sa paraisong iyon, naramdaman ni Liwayway na siya ay iisa na naman. Ang malakas na palakpakan ay parang ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Liwayway. Nakatayo siya sa gitna ng karangyaan na paliligiran ng mga taong nakangiti, ngunit ang nararamdaman niya ay ang lamig ng pag-iisa. Ang kanyang kakampi, ang kanyang pag-asa, ang lalaking nangakong tutulungan siyang bawiin ang kanyang anak ay ipinangakong aari na pala ng kanyang kaway. Nang matapos ang selebrasyon at unti-unti, nang umuwi ang mga bisita, umanap ng pagkakataon si Liwayway. Nakita niya si Sinag na nakatayo sa may balkonahe, nakatanaw sa madilim na hardin. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. Totoo ba yon? Tanong niya. Walang paligoy. Ligol. Ang boses niya ay mahina, ngunit may diin ng sakit at pagkabigo. Ang engagement ninyo ni Amihan. Kasama ba ito sa plano? Hindi lumingon si Sinag. Nanatili ang tingin nito sa malayo. Hindi ito ang plano, Liwayway. Ito ang plano niya. Anong ibig mong sabihin? Sa wakas, ay humarap ito sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Liwayway ang pag-aalala sa mga mata nito at isang bagay na hindi niya mabasa, frustration. Si Amihan ay matalino. Alam niyang sa iyo ang tiwala ko. Sa pag-anunsyo ng engagement sa harap ng lahat, tinalian niya ang mga kamay ko. Inawa niya ito para isipin mo na wala ka ng kakampi. Para sumuko ka at ayon ka. May pait sa kanyang boses. Hindi ako pumayag doon, mariing sagot ni Sinag. At hindi ako papayag na gamitin niya ako para saktan ka. Ang engagement na iyon ay isang palabas lamang sa kanyang parte. Ang katapatan ko ay nasa pamilya de Villa. At ngayon, ikaw ang pamilya de Villa. Ang pangako ko sa iyo, natutulungan kitang mabawi si Luna, ay hindi magbabago. Ang bawat salita ni Sinag ay tila tubig na pumatak sa tuyong lupa ng kanyang puso. Isang maliit na binhi ng tiwala ang muling sunibol. Pero paano kung hawak kanya sa liid? Mas maraming paraan para labanan ng isang digmaan, Liwayway, sabi ni Sinag. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Kailangan lang nating maging mas matalino kaysa sa kanya. Ang unang hakbang ay huwag magpatalo sa takot. Ang unang hakbang ay ang lumaban. Kinabukasan, iginiit ni Don Ignacio na dumalo si Liwayway sa isang pulong ng board ng De Villa Corporation. Anak, kailangan mong masanay. Dito ang mundo mo ngayon. Ito ang magiging pamana mo sa loob ng malaking boardroom na napaliligiran ng salanin at may tanawin ng buong syudad. Naramdaman ni Liwayway ang kanyang kaliitan. Lahat ay nakatingin sa kanya. Nakita niya ang mapanuling tingin ng mga board members at ang nakakainsultong ngiti ni Amihan na nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa.
Tila isang reyna sa kanyang trono. Uusapan nila ang isang bagong proyektong pabahay para sa mga mahihila. Maganda ang plano, sa papel. Ngunit may isang matandang miyembro ng board ang aalala sa posibleng pagtutol ng mga residente sa lugar. They will see it as charity. A handout. It might hurt their pride, sabi ng matanda. Nagbigay ng solusyon si Amihan. Puro numero at business projections. Ngunit hindi nito sinagot ang problema sa puso, ang komunidad. Biglang nagsalita si Liwayway. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unting lumakas. Bakit hindi po natin gawing isang livelihood program? Sa halip na ibigay lang ang mga bahay, maaari po tayong magtayo ng mga kooperatiba. Sila ang gagawa ng sarili nilang mga blok. Sila ang magtatayo ng sarili nilang mga tahanan. Ibigyan natin sila ng trabaho at dignidad. Hindi lang basta bubong, kundi dignidad. Natahimik ang lahat. Ang ideya ay simple, ngunit makabuluhan, isang solusyon na hindi galing sa libro kundi sa karanasan. Nakita ni Liwayway ang paghanga sa mga mata ng kanyang ama at ang mabilis na paglaho ng ngiti sa mga labi ni Amihan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway na mayroon siyang kayang gawin. Mayroon siyang boses. Nang gabing iyon, sa malawak na library ng mansyon, sinimulan nila ni Sinag ang tunay na laban. Kakalat sa malaking lamesa ang mga libro ng batas at mga dokumento. Ito ang unang hakbang, sabi ni Sinag. Itinuturo ang isang papel, isang formal demand letter na may kasamang petition for recitation rights. Ipapadala natin ito sa mga Montemayor bukas. Pilaw, kailangan nilang tumubon. Kailangan nilang ipakita sa iyo si Luna. Magdamag silang nagtrabaho. Itinuro sa kanya ni Sinag ang mga karapatan niya bilang ina. Sa ilalim ng malumanay na ilaw ng lampa, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakita ni Liwayway ang ibang Sinag Robles. Hindi lang isang matalinong abogado, kundi isang taong tunay na nagmamalasakit. Minsan, nang sabay nilang abutin ng isang libro, nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kuryente, ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, isang sandaling puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso ay biglang bumilis, ang tibok. Inabukasan, isang mensahero ang naghatid ng sulat sa mansyon ng mga Montemayor. Ayon sa tawag na natanggap ni Sinag, ang sobre ay ibinato lamang ni Senyora Imelda matapos itong basahin, habang si Arman ay namutla at hindi mapakali sa isang sulok. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Makalipas ang 2 araw, may dalang court order. Sinamahan ni Sinag si Liwayway pabalik sa probinsya ng Silangan. Sa bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan, lalong bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib. Mayayakap na niya ang kanyang Luna. Nang huminto sila sa harap ng tarangkahan, na minsan ay isinara para sa kanya, sinalubong sila ni Senyora Imelda. Ang mukha nito ay hindi na kasing kalmado tulad ng dati. May bakas na ng inis at pag-aalala. Anong kailangan niyo? Mataray na tanong nito. Kalmadong iniabot ni Sinag ang mga papeles. Nandito kami para sa visitation rights ni Miss Delila sa kanyang anak, alinsunod sa utos ng korte. Pinasa ng matanda ang dokumento. Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa labi nito. Itinaas nito ang tingin kay Liwayway. Ang mga mata ay mapanguyam. Ang apo ko. Oo. Si Luna, sabi nito sa isang mabagal at sinasadyang paraan. Sayang at
Abala pa kayo. Nasaan ang anak ko? Hindi na nakatiis si Liwayway. May sakit siya. Malubha, sagot ng senyora. At sa kabila ng mga salita, walang bahid ng aalala sa boses nito. Ang mga doktor ay nagsabi na kailangan niya ng sariwang hangin, malayo sa stress. Kaya dinala namin siya sa isang lugar na tahimik para magpagaling. Nanlamig si Liwayway. Anong lugar? Saang ospital? Ngumisi si Senyora Imelda, isang ngising puno ng tagumpay. Iyon ay isang bagay na hindi mo na kailangang malaman para sa kapakanan ng bata. At sa harap nila, muling isinara nito ang pinto. Iniwan si Liwayway na nakatayo sa labas. Ang utos ng korte ay walang silbi sa kanyang mga kamay, at ang puso ay ginupo ang isang bagong uri ng takot. Ang kanyang anak ay wala na roon at hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan pabalik ng Maynila ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng trapiko sa labas. Si Liwayway ay nakatingin sa bintana. Ngunit alam ni Sinag na hindi ang mga dumadaang puno ang nakikita nito, kundi ang imahe ng isang pintong muling isinara sa kanyang harapan. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinakiramdaman ni Sinag ang sarili niyang galit, isang malamig at kalkuladong galit. Ang sinabi ni Senyora Imelda ay isang kasinungalingan. Isang napakahusay na kasinungalingan. Kung talagang may malubhang sakit si Luna, dadalhin ito ng mga Montemayor sa pinakamagaling na ospital sa Maynila, hindi sa isang tahimik na lugar na hindi mapangalanan. Itinatago nila ang bata at kung bakit, iyon ang kailangan niyang malaman. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpiyal ng isang numero mula sa memorya. Sinadya niyang magsalita sa Ingles, gamit ang mga salitang may dalawang kahuluglan. Hello, Dante? I have a new project for you. Ang boses ay profesional. It's a high priority asset cracking case. The subjects are based in Silangan. Tenali, this Montemayor. Yes, that family. And, 24 ng Hulyo Sardilans. I want to know every move they make, every phone call they receive, every task they stand. Most importantly, I want to know every person they meet. Nakinig siya sandali, bago nagpatuloy. And, Dante, dig into their past. 25 years back. Look for any unusual financial activity, any large transactions that don't make sense. I have a feeling this isn't just about a child. This is about something old, old. Nang ibaba niya ang telepono, napansin niyang nakatingin sa kanya si Liwayway. May gagawin ka? Tanong nito. Ang boses ay bahal sa pag-iyak. Ang sinabi ko sa iyo, Liwayway, sagot niya. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang mga salita ay para sa kanya. Lalaban tayo. At sa isang laban, ang unang panalo ay ang malaman, ang lahat, tungkol sa iyong kalaban. Habang si Sinag ay nagsisimula ng maghukay, si Amihan naman ay nagsisimula ng magtanim. Isang hapon, habang nagbabasa ng papeles si Don Ignacio sa kanyang malawak na pag-aaral, pumasok si Amihan. Ang mukha ay balot ng maingat na pagkukunwari. Papa, ayos lang po ba kayo? Malambing na tanong nito. Ayos lang, anak. Iniisip ko lang ang kapatid mo at ang apo ko. Umupo
si Anihan, sa tapat niya. Naiintindihan ko po, at aalala rin po ako para kay Liwayway. At tubili ito, sandali na para bang may mabigat na sasabihin. Kanina po kasi, may narinig akong kausap niya sa telepono. Hindi ko po sinasadya. Ano yon? Tanong ni Don Ignacio. Ibinaba ang kanyang salamin sa pagbabasa. Parang tungkol po sa pera. Malaking halaga po ang binabanggit, sabi ni Anihan. Ang mga mata ay nagpapahayag ng pag-aalala. Sinabi niya na para raw sa legal sis. Pero ang pagkakarinig ko po ay parang personal na hinihingi niya sa kausap niya. Sana po ay nagkakamali lang ako ng dinig. Ayoko pong isipin na ginagamit lang niya ang sitwasyon. Hindi nakaimik si Don Ignacio. Ang binhi ng pagdududa ay itinanim na. Kinagabihan, nilapitan ng Don si Liwayway habang iisa ito sa hardin. Ang puso ni Liwayway ay mabigat pa rin at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pangako ni Sinad. Liwayway, anak, malumanay na sabi ng kanyang ama. Kung may kailangan ka, kung kailangan mo ng pondo para sa mga abogado, para sa paghahanap kay Luna, huwag kang at ubiling sabihin sa akin. Ang yaman ng pamilyang ito ay sa iyo rin. Noon, naintindihan ni Liwayway. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahinaan, kundi ng isang nasaktang dignidad. Papa, sabi niya. Ang bawat salita ay matatag. Wala po akong kailangan na kahit anong pera. Ang tanging yaman na gusto kong makuha sa mundong ito ay ang anak ko. Maaari niyo pong bawiin ang lahat ng ito, ang mansyon, ang pangalan, ang karangyaan. Isuli niyo lang po sa akin si Luna at ako na po ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Sa sinseridad ng kanyang mga salita, nabura ang anumang pagdududa sa puso ni Don Ignacio. Niyakap niya ang kanyang anak. Patawarin mo ako, anak. Naniniwala ako sa iyo. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, nasaksihan ni Anihan ang tagpong iyon. Ang kanyang plano ay pumalpak. Ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Makalipas ang ilang araw, gabi na at nasa opisina pa rin si Sinag. Napapaligiran siya ng mga dokumento at malamig na kape. Tumunog ang kanyang telepono. Si Dande, ang pribadong investigador. Attorney, sabi ng boses sa kabilang linya. May nakuha ako. Ang mga Montemayor, malinis ang mga record nila nitong mga nakaraang taon. Pero gaya ng sabi mo, naghukay ako sa nakaraan, 20 taon na ang nakalitas. Napaayos ng upo si Sinag. Anong nakita mo? Isang malaking cash deposit. Pumasok sa bank account ng matandang Montemayor. $5 million 20 years ago. Malaking pera na yan, attorney. Sapat na para set up ang buong negosyo nila. Saan ang galing? Tanong ni Sinad. Ang puso ay nagsisimula ng kumabog. Halos hindi ko na trace. Kaling sa isang dami account. Isinara agad pagkatapos ng transaksyon. Pero nakuha ko ang pangalan na ginamit para buksan ang account. Isang pangalan lang. Hinawakan ni Sinad ang kanyang button ng mahigpit. Anong pangalan? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot si Dante. Ang nakarehistro po sa account ay Perla Sandoval. Pinitawan ni Sinag ang button.
Nanlamig ang kanyang buong katawan. Kilala niya ang pangalang iyon. Nakaukit iyon sa isang maliit na lapida sa likod ng simbahan ng hasyenda. Perla Sandoval, ang yaya. Ang ina ni Amihan. Ang kasunduan ay hindi lang sa pagitan ng mga Montemayor at ng isang estranghero. Ang pelang ginamit para itago si Liwayway sa loob ng 20 taon ay nanggaling mismo sa loob ng pamamahay ng mga Divrila. Ang sabuatan ay mas malalim at mas personal kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga araw ay lumipas na parang isang malabong panaginip. Si Liwayway ay nabubuhay sa isang gintong hawla. Bawat umaga, ginigising siya ng masasarap na pagkain at ng mga ngitiin ng kanyang ama, si Don Ignacio. Ngunit bawat gabi, binabagabag siya ng iyak ng kanyang anak na si Luna, isang iyak na sa kanyang isip na lamang naririnig. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Alam niyang kumikilo si Sinag, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng magawa ay unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, upang maibsan ang kanyang kalungkutan, ibinigay sa kanya ni Don Ignacio ang isang lumang baol na gawa sa kahoy ng kamagong. Ito ang mga naiwang gamit ng iyong ina, sabi ng matanda. Ang mga mata ay may bakas ng matinding pangungulila. Marayo sa pagkilala sa kanya, ay mas makikilala mo rin ang iyong sarili. Nang buksan ni Liwayway ang baol, isang amoy ng lavender at ng lumipas na panahon nang sumalubong sa kanya. Maingat niyang inilabas ang mga laman nito. Isang pares ng puting guantes na may berda. Isang panyo na may mga inisyal na A. Isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak sa loob ng isang makapal na libro. Mga piraso ng buhay ng isang inang hindi niya nakilala. At sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang sobrang medikal na medyo naninilaw na. Dahan niya itong binuksan. Ang nasa loob ay isang itin at puting larawan. Isang utkason. Sa gilid nito, nakasulat sa sulat, tamay ng isang doktor, ang petsa, ang pangalan ng kanyang ina, at isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga. Once, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Kambal. Nagkaroon siya ng kapatid, isang kakambal. Tiningnan niyang muli ang malabong imahe ng dalawang maliliit ng ugis sa loob ng sinapupuan. Patuloy siyang naghalongkat sa baul. Ang mga kamay ay naninginig na. At doon, sa isang maliit na kahon ng alahas, nakita niya ito. Isang maliit na pulseras sa paa para sa isang sanggol, gawa sa ginto at may maliliit na kuliling, katulad na katulad ito ng suot niya noong sanggol pa siya. Ayon sa iisang litratong itinago ng pamilyang kumukot sa kanya. Ngunit hindi lang isa ang nasa loob ng kahon. Dalawa sila, magkapareho, magkapares. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa sa pagtatakwil ng mga Montemayor. Hindi lang siya ninakaw. Hinati sila. Pinaghiwalay sila. Sakto namang pumasok si Sinag sa silid, dala ang isang folder. Ang mukha nito ay seryoso. Ngunit nang makita ang estado ni Liwayway, ang kanyang pamumutla at ang mga luha sa kanyang mga mata, napalitan nito ng pag-aalala. Liwayway, anong nangyari? Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang ultrasound at ang maliit na kahon na may 2 pulseras. Tiningnan ito ni Sinag at unting lumaki ang mga mata nito sa pag-unawa.
Ngunit, bago pa man ito makapagsalita, inunahan na siya ni Liwayway. Nagkapatid ako, Sinag. Isang kakambal. Nasaan siya? Pumuntong, hininga si Sinag. Inilapag nito ang folder sa lamesa. Liwayway, maupo ka. May kailangan ka ring malaman. Ikinuwento ni Sinag ang kanyang natuklasan. Ang 5 milyon, ang bank account sa ilalim ng pangalan ni Perla Sandoval, ang ina ni Amihan, ang perpektong tiyempo ng magpasok ng pera, at ang biglaang asenso ng negosyo ng mga Montenmayor. Habang nagsasalita, si Sinag, ang mga peraso ng palaisipan sa isip ni Liwayway ay nagsimulang magkabit. Bumubuo ng isang larawang nakapangingilabot. Kaya pala, bulong niya sa sarili. Kaya pala ganoon na lang ang kato nila sa akin. Hindi lang ako isang manugang na hindi nila gusto. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay aapoy sa isang bagong natuklasang galit. Ang kasal ko kay Arman. Ang buong buhay ko sa silangan. Isa itong kasinungalingan. Isa itong kulungan. Isa itong sabuatan, Liwayway, pagtatama ni Sinag. At sa tingin ko, ang pagkawala ng kakamban mo at ang pagkakakulong mo sa probinsya ay magkaugnay. Dala ng galit at ng isang biglaang tapang, tumayo si Liwayway. Hinawakan niya ang ultrason at ang isang pulseras. Nagmarsa siya palabas ng silid, pababa ng hagdanan. Nakita niya si Amihan sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. Tila walang anumang problema sa mundo. Amihan, angat ng tingin si Amihan, gulat sa tono ng boses ni Liwayway. Yes, kapatid. What is it? Walang sabi. Sabing inilapag ni Liwayway ang ultrasound sa mesang babasagin sa harapan ni Amihan. May kapatid ako, isang kakambal. Nasaan siya? Alam mo ba kung nasaan siya? Tiningnan ni Amihan ang larawan. Pagkatapos ay tumingin kay Liwayway at isang ngising mapang asar ang sumilay sa perpekto nitong mga labi. Oh, darling, baka naman na malikmata ka lang sa sobrang stress. You're imagining things. Mahirap talagang mawalan ng anak. Baka kung ano na ang nakikita mo. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Liwayway. Alam kong may alam ka dito. Kahit na meron na, sabi ni Amihan, tumatayo at lumalapit sa kanya. Tang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ano ang gagawin mo? Sino ang maniniwala sa iyo? Ang baliw na babaeng kalalabas lang sa probinsya o ako na pinalaki ni Papa sa loob ng 20 taon. Dahil sa walang napala, nagpasya sila ni Sinag na may isa pa silang dapat puntahan, ang ospital kung saan isinilang si Liwayway. Kahit maliit ang asa, kailangan nilang sumubo. Ngunit ang asa na yun ay agad na namatay. Ang administrator ng ospital, isang babaeng may makapal na salamin, ay nagsabing ang lahat ng mga medical records mula sa taong iyon ay nasunog. Isang accidental fire daw ang nangyari sa kanilang archives room 10 taon na ang nakalitas. Isa na namang peder, isa na namang didan. Habang paalis na sila, bigo, at walang asa, isang matandang nurse na aayos ng kanyang mga gamit para sa kanyang pagreretiro ang napatingin sa kanila. Ang mga mata nito ay nanatili kay Liwayway, pagkatapos ay sa pulseras na hawak pa rin niya sa kanyang kamay. Senyorita, pamilyar sa akin ang pulseras na yan, sabi ng matanda sa mahinang boses. Napahinto sila Liwayway at Sinag. Lumapit sila sa nurse. Nagtatrabaho pa po ba kayo dito? 20 taon na ang nakalipas.
Tanong ni Sinad. Tumango ang nurse. Oo. Tito, bago pa man ako maging head nurse, isa lang akong simpleng nurse dito sa nursery. Tinitigan nitong muli ang mukha ni Liwayway. Kamukha mo ang nanay mo, si Senyora Amelia. Naaalala niyo po ba ang gabi ng panganganak niya? Sabik na tanong ni Liwayway. Ang mukha ng matandang nurse ay napuno ng isang lumang isang alang tila matagal na nitong itinatago. Tumingin ito sa paligid na parabang takot na may makarinig. Naaalala ko ang gabing iyon, bulong nito. Dahil kakaiba. Dalawa nga sila. Isang pares na magandang sanggol na babae, kambal. Isang kislap ng tagumpay ang sumilay sa mga mata ni Liwayway. Pero, pagpapatuloy ng nurse, ang boses ay lalong humina. Ang sabi ng lola niyo, ang ina ni Don Ignacio, isa lang ang iuwi. Ang mga salitang iyon, mula sa matandang nurse, ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Liwayway. Habang nasa biyahe pabalik, ang lahat ng biraso ng palaisipan ay nag-uumpugan sa kanyang ulo. Ang kanyang lola, ang ina ni Don Ignacio. Ngunit bakit? Bakit niya ipamimigay ang sarili niyang apo? Hindi ko maintindihan, Sinad, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagkalito. Bakit gagawin yon ng lola ko? Marahil ay hindi na natin malalaman ang lahat ng detalye, sagot ni Sinad. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mahalaga ngayon ay alam nating may sabuatan na nangyari. At hawak na natin ang dalawang dulo ng sinulid. Si Perla, Sandoval, at ang pamilya Montemayor. Kailangan na lang nating hilahin. Alam ni Sinag na si Senyora Inalda ay matigas. Isang babaeng hindi basta aanin. Ngunit may isang tao sa pamilyang iyon na alam niyang mahina, isang taong pinahihirapan ng konsensya, ang asawa ni Liwayway, si Arman. Kinabukasan, isinagawa ni Sinag ang kanyang plano. Hindi niya isinama si Liwayway. Alam niyang mas magiging epektibo kung siya lang ang haharap kay Arman. Nagpunta siya sa isang coffee shop malapit sa munisipyo ng Silangan, isang lugar na alam niyang madalas ipuntahan ni Arman tuwing umaga. At gaya ng inaasahan, dumating ito. Isang naupo si Arman sa isang mesa, sa sulok, mukhang balisa, at laging lingon. Nilapitan siya ni Sinag. Attorney Rabos, gulat na sabi ni Arman, muntik ng matapo ng kanyang kape. Arman, kalmadong bati ni Sinag. Umupo sa tapat niya nang walang paalam. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat usapan, sabi ni Arman, umiiwas ng tingin. Hindi na nagpaligoy, ligoy pa si Sinag. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Sa loob nito, nakalagay ang kopya ng bank statement ng ama ni Arman mula 20 taon na ang nakalitas, na may bilog sa malaking halaga ng cash deposit. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang dokumentong nagpapakita ng koneksyon ng Dame account kay Perla Sandoval. $0 milyon, Arman, sabi ni Sinag sa mahinang boses, ngunit ang bawat salita ay may biga. Isang malaking halaga para sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Sapat na para magsimula ng isang maliit na interyo. At lahat ng ito ay galing sa ina ni Amihan Sandoval. Ngayon, sabihin mo sa akin, ulit na wala tayong dapat pag-usapan. Namutla si Arman.
Tinitigan niya ang mga papel. Ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga. Tanong ni Sinag, sumandal sa kanyang upuan. Dahil ang susunod kong pupuntahan ay ang National Bureau of Investigation, Financial Fraud, Conspiracy. Maraming kaso yan. At kapag nagsimula na silang mag-ukay, sa tingin mo sino ang unang babagsak? Ang pamilyang Didila o ang pamilya Montemayor? Doon na bumigay si Arman. Ang pagkukunwari ay nawala. Napalitan ng purong takot. Pakiusap. Wag. Pagmamakaawa niya. Hindi ko ginusto ito. Napilitan lang kami. Kung gayon, sabihin mo sa akin ang totoo, mariing sabi ni Sinag. Ang buong katotohanan. Simula sa simula. At nagsalita si Arman. Sa umpisa ay pautal, ngunit kalaunan ay tuloy. Tuloy na parang isang dam na sa wakas ay sumabog. Ikinuwento niya kung paano sila nilapitan ni Perla, sandupal noon, dala ang pera, at isang alok. Pakasalan ng kanyang anak ang isang ulilang dalaga na pinalaki sa isang malayong baryo. Ang kapalit ay ang 5 milyon at ang pangakong aalagaan sila ng isang maimpluwensyang tao sa Maynila. Ang kanilang misyon, siguraduhin si Liwayway ay mananatili sa silangan, malayo sa Maynila, malayo sa sinumang posibleng makakilala sa kanya, isang buhay na bilanggo na hindi niya alam. Pero bakit niyo itinago si Luna? Anong ni Sinag? Bakit niyo siya kinuha kay Liwayway? Dito na napahagulhol si Arman. Utos yun. Utos ni Amihan. Natigilan si Sinag. Ang hinala niya ay nagkatotoo. Nang malaman niyang natagpuan na si Liwayway, pagpapatuloy ni Arman habang pinupunasan ng kanyang mga luha. Natakot si Amihan. Sinabi niya na habang hawak namin ang bata, hindi makakakilos ng malaya si Liwayway. Sinabi niya na ang bata ang magiging tulay ni Liwayway sa pamilya, Didila, kaya kailangan itong putulin. Pinilit niya kaming itago si Luna. Nasaan ang bata, Arman? Tanong ni Sinag. Ang boses ay naging matigas na parang bakal. Nasaan si Luna? Nanginginig na isinulat ni Arman ang isang address sa isang tisul, isang lumang bahay bakasyonan na aari ng kanilang pamilya, malayo sa kabihasnan. Sinuha ni Sinag ang tisul at ang folder. Bago siya umalis, tinitigan niya si Arman. May isang bagay pa akong kailangan sa iyo. Daling tinawagan ni Sinag si Liwayway. Sinabi niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Ngunit kasabay ng sakit ay ang pagliliyab ng galit. Kailangan niyang umamin, Liwayway, sabi ni Sinag sa telepo. Kailangan kong i-record ang amin niya para may hawak tayong panlaban ti Amihan. Pumayag si Liwayway. Sa utos ni Sinag, tumawag si Arman kay Liwayway gamit ang speakerphone. Record ni Sinag ang buong usapan. Liwayway, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Arman sa telepono. Inamin niya ang lahat. Ang kasunduan, ang pera, ang pagiging kasabwat nila sa pagtatago sa kanya at ang utos ni Amihan na itago si Luna. Nang marinig ang kumbirmasyon mula mismo sa bibig ng lalaking minsan niyang minahal, napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ngunit ngayon, alam na niya. Alam na niya ang lahat. Nasaan ang anak ko? Arman? Tanong ni Liwayway.
Ang boses ay malamig at walang emosyon. Ibinigay ni Arman ang parehong address. Papunta na kami diyan, sabi ni Sinad at pinatay na ang tawag. Dali silang sumakay sa kotse. Ang puso ni Liwayway ay sumisigaw sa pananabik at takot. Malapit na. Mayayakap na niya ang kanyang anak. Sa mansyon ng Nevila, nakatanggap ng tawag si Amihan mula sa kanyang inahan, si Senyora Inelra. Nandito ang abogado. Kinausap niya si Arman. Mukhang alam na nila. Natatarantang sabi ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ang kanyang plano, ang kanyang perpektong mundo, guguho na. Isang desisyon ang mabilis na nabuo sa kanyang isip, desperado, mapanganib. Nang makarating sila Liwayway at Sinag sa lumang bahay, bakasyonan, halos takbuhin na ni Liwayway ang daan papasok. Ngunit pagbukas nila ng pinto, isang nakapanlulumong tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang bahay ay walang laman, walang bata, walang kahit sinong tao. May amoy pa ng pabango ng sanggol sa hangin, ngunit wala na sila. At sa dingding ng sala, nakasulat sa matingkad na pulang lipstick ang mga salitang nagbaguho. Sa bagong pag-asa ni Liwayway, uli na ang lahat. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto, ang motel, ay mabigat at amol-luma. Ngunit para kay Amihan, ito ang amoy ng kalayaan, isang pansamantalang kalayaan mula sa mga mapanuring mata sa hasyenda esperansa. Sa kanyang kandungan, ang sanggol na si Luna ay nagsimulang umiyak. Gutom na. Shh, quiet now, bulong ni Amihan. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay kasinlamig ng yelo. Kinuha niya ang bote ng gatas na inihanda niya at maingat na isinubo sa bibig ng bata. Blair. Ang galing naman ng bibi na ito. Habang umiinom ang sanggol, tinitigan ito ni Amihan. Hindi niya nakikita ang isang inosenteng bata. Ang nakikita niya ay isang tropeo, isang susi, isang armas. Ito ang tulay na nagdudugtong kay Liwayway sa pamilya Didela. At sa pagputol ng tulay na ito, mapuputol niya rin ang lahat ng karapatan ng kanyang kapatid. Ang ingay ng pag-inom ng sanggol ay nakakairita sa kanyang pandinig. Kung hindi lang niya kailangan ng batang ito, pinilig ni Amihan ang kanyang ulo, iwinawaksi ang madilim na kaisipan. Hindi pa ngayon. Kailangan niya munang maging maingat. Habang pinapatulog niya ang sanggol, isang ala ang bumalik sa kanya, isang ala mula sa kanyang pagkabata. Nakatayo sila ng kanyang ina, si Perla, sa isang burol. Tanawang nagniningning na hasyenda Esperanza sa kalayuan. Siya ay mga 5 taong gulang pa lamang noon. Tingnan mo yan, Amihan, sabi ng kanyang ina. Ang mga mata ay aapoy sa pinaghalong inggit at pait. Ang lahat ng yan, ang lupa, ang bahay, ang kayamanan, dapat sana ay sa iyo. Pero mama, sabi niyo po ay yaya lang kayo doon. Naguguluhang sagot ng batang si Amihan. Yaya lang ako? Tumawa ng mapakla ang kanyang ina. Pero ang pagmamahal na ibinigay ko sa mga Didela, higit pa sa isang yaya. At ang batang pinalaki ko na sana ay ikaw. Pero rinago nila sa iyo ang buhay na iyon. Tandaan mo, anak, ipinanganak ka para maging reyna, hindi para maging anino. Isang araw, babawiin mo ang lahat ng para sa iyo. Ipinapangako ko. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ni Amihan na parang mainit na bakal.
Ang bawat karangyaan na tinamasan niya sa loob ng mansyon, ang bawat papuri mula kay Don Ignacio, ay hindi niya naramdaman bilang isang biyaya, kundi bilang isang bagay na matagal nang dapat sa kanya. At si Liwayway, isa siyang magnanakaw na dumating upang bawiin ang hindi naman nito pinaghirapan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Hudkat na oras na. Maingat niyang ihiniga si Lunat sa kama ng kwarto. Sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling bar sa Makati, isang lalaki ang naghihintay sa kanya, si Ricardo Salcedo, ang pinakamatinding kalibal sa negosyo ni Don Ignacio. "You relate," sabi ni Salcedo, hindi inaalis ang tingin sa kanyang baso ng alak. "I had to attend to family matters," sagot ni Amihan. Umupo sa tapat niya. "Pero nandito na ako at may dala akong regalo." Inilapag ni Amihan ang isang ASD flash drive sa mesa. Nandiyan ang lahat. Nga kopya ng mga paparating na bids ng Dirila Corp, mga internal financial reports, mga listahan ng mga key investors na maaari mong kausapin. Tinaasan siya ng kilay ni Salcedo. "At ano ang gusto mong kapalit?" "Simple lang," sabi ni Amihan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto kong bumasak ang Dirila Corporation. Gusto kong magsimula ka ng isang corporate war. Magpakalat ka ng mga chismis. Sabihin mong palubog na ang kumpanya dahil sa sakit ni Don Ignacio. Sabihin mong ang bagong tagapagmana, si Liwayway, ay isang incompetent na probinsyana. Gawin mo ang lahat para matakot ang mga stockholders. Kapag bumagsak ang presyo ng stocks, sabay nating bibilihin. Hahatiin natin ang imperyo." Isang ahas na kinakagat ang kamay na nagpakain sa kanya. Ngumisi si Salcedo. "I like your style." Itinaas niya ang kanyang baso. "Po anyo partnership." "Po anyo empire." Pagtatama ni Amihan, itinaas din ang kanyang baso. Kinagabihan, pabalik sa motel, bumili si Amihan ng isang mumurahing cellphone at isang bagong SIM card, isang burner phone. Pumasok siya sa kwarto at nakita niyang gising na si Luna at nagsisimula na namang umiyak. Perpekto. Denial niya ang numero ni Liwayway, isang numerong matagal na niyang kabisado. Sa Hacienda Esperanza, halos mabaliw na si Liwayway sa pag-aalala. Nang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang unknown number, agad niya itong sinagot. "Yelo, sino to?" Walang sumasagot sa kabilang linya. "Yelo, pakiusap. Magsalita ka." At pagkatapos, narinig niya ito, isang pamilyar na tunog na dumurog sa kanyang puso, ang pag-iyak ng isang sanggol. Ang pag-iyak ng kanyang Luna. "Luna, anak ko," sigaw niya sa telepono. "Asaan kayo? Pakiusap. Ibalik mo na siya sa akin." Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang tunog ng pagputol ng linya. Napaluhod si Liwayway sa sahig, umahagulgol. Habang si Sinag ay walang magawa, kundi ang panoorin siya. Ang mga kamao ay nakakuyong sa galit. Sa motel, ibinaba ni Amihan ang telepono. Isang ngiting puno ng kasiyahan ang nakapenta sa kanyang mukha. Masarap pa pala sa tagumpay ang marinig ang pagdurusa ng kanyang kaaway. Kinabukasan, ang plano nila ni Salcedo ay nagsimula ng gumulong. Kumalat ang mga balita sa mundo ng negosyo. Dirila Corp, on the verge of collapse. Don Ignacio's health failing. Nang marinig ni Don Ignacio ang mga balita, kasabay ng pakiusap mula kay Sinag na kailangan na nilang itawag sa pulis ang pagkawala ni Luna,
Ang lahat ay naging sobra para sa matanda. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang pagi niya ay naging hirap at bumagsak ito sa sahig. Walang malay. Nang makarating ang balita kay Anihan sa pamamagitan ng isang tawag mula sa isang tapat na katulong sa mansyon, hindi siya nagpakita ng anumang gulat o lungkot. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan ang sanggol na mahimbing na natutulog at bumulong sa hangin. Nagsisimula pa lang ang laro. Ang amoy ng antiseptic at ang ritmikong tunog ng mga makina ang bumabalot sa buong ITU. Nakaupo si Liwayway sa tabi ng kama, kung saan nakahiga ang kanyang ama. Si Don Ignacio, ang dating makapangyarihang pinuno ng isang imperyo, ay ngayon ay isang mahinang katawan na nababalutan ng mga tubo at wire. Bawat beat ng monitor ng puso ay parang isang matilong pumupukpok sa kanyang dibdib. Kasalanan ko ba to? Kung hindi ako bumalik, mangyayari ba ito sa kanya? Ang mga tanong ay paulit na tumatakbo sa kanyang isip. Inawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Malamig ito. Ngunit pinisil niya ito nang mahigpit na parabang sa pagpisil na yon ay maibibigay niya ang sarili niyang lakas. Papa, bulong niya. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pangako po, hindi ko po hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Pangako po, babawiin ko ang apo ninyo. Lalaban po ako para sa inyo, para sa pamilya natin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang kalungkutan, isang bagong determinasyon ang isinilang. Hindi na siya ang liwayway na awa. Ngayon, isa siyang dilila, at ipaglalaban niya ang pangalang iyon. Ang determinasyong iyon ay agad na nasubok. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Sinad para sa isang emergency board meeting. Ang mga balitang ikinalat ni Anihan at Salcedo ay parang apoy na kumalat, at ang mga investor ay uumpisa ng matakot. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng mga mukhang puno ng aalinlangan at pagkabahala. Miss Nidela, sabi ng isang miyembro ng board, with all due respect, your father is in critical condition and the market is panicking. That company needs strong leadership right now. Kailangan naming malaman ano ang plano. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Uminasyan ng malalim. Inalala ang pangako niya sa kanyang ama. Tumayo siya sa harap, hindi bilang isang probinsyana, kundi bilang anak ni Don Ignacio de Gayla. Naiintindihan ko po ang inyong aalala, panimulan niya. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. At totoo po, ang aking ama ay kasalukuyang lumalaban para sa kanyang buhay. Ngunit ang pundasyon na itinayo niya para sa Dilila Corporation ay hindi nakasalalay sa isang tao lamang. Nakasalalay ito sa integridad, sa tiwala, at sa pamilya. At lahat, kayo dito ay parte ng pamilyang iyon. Naglakad siya sa paligid ng mesa. Ang mga chismis na kumakalat ay hangin lamang. Ang ating kumpanya ay matatag. Hindi ako humingi ng bulag na pagtitimala. Ang hinihiling ko lang ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Manatili tayong matatag, magkakasama, at patunayan natin sa lahat na ang Dirila Corporation ay hindi kayang pabagsakin ng mga kasinungalingan. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. At pagkatapos, ang pinakamatandang miyembro ng board, ang parehong taong kumwestiyon sa kanya noon, ang siyang unang pumalak. Sinundan ito ng iba. Sa sandaling iyon,
nakuha ni Liwayway ang kanilang respeto. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng library, pinuntahan siya ni Sinad. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap. May inilapag itong isang piraso ng papel sa mesa. Isang address. Ano, po? Tanong ni Liwayway. Sinundan ko nang sinabi ng matandang nurse, sabi ni Sinad. Tanong ako tungkol sa yumaong ina ni Don Ignacio. Nalaman kong meron pala siyang pinsan na nakatira sa isang malayong probinsya sa Visayas, isang mangingisda. At ayon sa mga lubok ng ospital, isang araw pagkatapos kang isilang, may isang sanggol na inilabas mula sa nursery na walang pangalan, at ang naglabas ay ang lola mo. Ang address na yan ang address ng pinsan niya. Napahawak si Liwayway sa mesa. Asa. Isang maliit, ngunit nagniningning na asa. Ang kakambal ko. Tumango si Sinad. May posibilidad. Isang malaking posibilidad. Tumingin ito sa mga mata ni Liwayway. Kailangan kong puntahan ito ngayon din. Pero hindi kita maaring iwan dito ng isa sa gitna ng krisis. Umiling si Liwayway. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isip. Ako ang bahala dito. Ako ang bahala kay Papa at sa kumpanya. Tumingin siya kay Sinad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap at tiwala. Ikaw ang bahala sa kanya, Sinad. Pakiusap, hanapin mo siya. Ang sandaling iyon ay naputol ng pagdating ng isang katulong. May dalang isang maliit na kahon, isang express delivery. Walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan nito ni Liwayway, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa loob ng kahon, nakalagay ang isang piraso ng sapin sa paa ng sanggol. Puti, may maliit na laso, ang parehong sapatos na suot ng kanyang luna sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Isang mensahe ng pagbabanta. Isang paalala na hawak pa rin ni Amihan ang kanyang puso. Niyakap niya ang maliit na sapatos, umahagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pagkatalo. Ang mga ito ay luha ng galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Kinabukasan, habang si Liwayway ay buong tapang na humaharap sa mga problema ng kumpanya, si Sinad ay nasa isang mahabang biyahe. Lumipad siya patungong Visayas, sumakay ng bus, at pagkatapos ay isang tricycle, patungo sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang amoy ng alat at isda ay nasa hangin. Natagpuan niya ang address, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at kawayan, nakatayo sa buhanginan. Kumatok siya sa pinto. Isang babae ang nagbukas nito, at sa isang iglap, napahinto sa pagtibok ang puso ni Sinad. Ang babaeng nasa harapan niya ay kamukha ni Liwayway. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang ilong. Ngunit ang mga mata nito ay iba. Walang lungkot, walang lambot. Ang mga ito ay matigas, malamig, at puno ng ihinat na parang sanay na sanay ng harapin ang hirap ng buhay. Sino ka? Tanong ng babae. Ang boses ay direkta at walang ligoy. Ako, si Sinad Robles, nauutal na sagot ng abogado. Nandito ako dahil hinahanap ko ang kapatid ni Liwayway de Vela. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Walang mababakas na anumang emosyon.
Itinuon nito ang malamig na tingin sa kanyang mga mata at sinabi ang mga salitang hindi kailanman inaasahan ni Sinag. Hindi ko alam kung sino si Liwayway at wala akong pakialam. At dahan nitong isinara ang pinto. Iniwan si Sinag na nakatayo sa ilalim ng init ng araw, dala ang isang pag, asang biglang naging abo. Ang tunog ng alon at ang pag, ihip ng malamig na hangin mula sa dagat ang tanging naririnig. Nakatayo si Sinag sa harap ng saradong pinto. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya ito magawang iwanan. Muli siyang kumatok, mas malakas na yon. Pakiusap. Miss, usap tayo. Buhay ng isang bata ang nakasalalay dito. Sigaw niya. Ang pinto ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang babaeng kamukha ni Liwayway ay may hawak ng isang maliit na itak na ginagamit sa pagdatalok ng niyog. Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Wala akong kapatid. Ang pangalan ko ay Tala. At kung hindi ka aalis sa harap ng pamamahay ko, sisiguraduhin kung hindi ka na makakaalis. Walang nagawa si Sinag, kundi ang umatras. Habang naglalakad siya pabalik, lumingon siya at nakita niya si Tala na nakatayo pa rin sa may pinto. Ang anino nito ay mahaba sa ilalim ng papalubog na araw, isang aninong iisa at puno ng pader na mahirap gibain. Tumawag siya kay Liwayway sa pamamagitan ng video call. Nang makita ni Liwayway ang pagkabigo sa mukha ni Sinag, agad niyang nalaman ang sagot. Ayaw niyang maniwala. Liwayway, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagkadisma. Sinubukan ko, pero parang may galit siya sa mundo. Isinara niya ang pinto. Hayaan mo na, Sinag, sagot ni Liwayway. Sinusubukang maging matatag kahit nararamdaman na niya ang unting pagguho sa loob niya. Uwi ka na. Kailangan kita dito. Ngunit ang pag-uwi ni Sinag ay hudyat pala ng mas malaking bagyo. Sa kanyang pagkawala, si Anihan ay kumilos na parang isang bihasang manlalaro ng chess. Inilagay ang lahat ng kanyang mga tauhan sa tamang posisyon para sa isang checkmate. Nagpatawag si Amihan ng isa pang emergency board meeting. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inimbita si Liwayway. Pumasok siya sa boardroom. Ang mga mata ay namumugto. Dala ang isang folder na puno ng mga peking dokumento. Ang Ginoo, mga ginang, panimula niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Labag man sa aking kalooban, may kailangan kayong malaman. Isa niyang ipinakita ang mga peking papeles. Isang peking power of attorney na nagbibigay, umano kay Liwayway ng kumpletong kontrol sa lahat ng assets ni Don Ignacio. Mga peking bank transfer na nagpapakitang naglilipat si Liwayway ng malalaking pondo mula sa kumpanya at tungo sa isang pribadong offshore account. At ang pinakamatindi sa lahat, isang peking medical report na nagsasabing ang atake sa puso ni Don Ignacio ay trigger ng isang unknown substance na natagpuan sa kanyang dugo na nagpapahiwatig ng lason. Hindi ko alam kung bakit niya ito ginagawa. Umagulgol si Amihan. Marahil ay dahil sa pera. Marahil ay gusto niyang makuha ang lahat para sa kanyang sarili. Ang alam ko lang, ang kapatid kong matagal nang nawala ay bumalit para sirain kami. Ang mga miyembro ng board ay natigilan. Ang Liwayway na nagpakita ng tapang at integridad ilang araw lang ang nakalipas ay biglang naging isang ganid at walang usong kontrabida sa kanilang mga mata.
Dahil dito, sabi ng isang miyembro, "Anmod for output o no confidence against Miss Dindila, temporary authority." A second motion, sabi ng isa pa, ang botohan ay mabilis, pat walang tutol. Sa isang iglap, na wala kay Liwayway ang lahat ng kapangyarihan at tiwala na pinaghirapan niya. Nang mga oras na yon, si Liwayway ay nasa ospital, nagbabantay sa kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng kuwarto. Pumasok si Amihan, kasunod ang 2 security guard ng ospital. Ang mga mata ni Amihan ay hindi na namumugto. Ang mga ito ay malamig at puno ng tagumpay. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liwayway, tumatayo. "Taking back what's mine," sagot ni Amihan. "By order of the board, I am now the acting CEO of the Distilla Corporation. At bilang CEO, ang unang utos ko ay bawal ka nang pumasok sa alinang pag-aari ng mga Distilla. Kasama na ang ospital na ito. Wala kang karapatan." "Oo, meron." Bumisi si Amihan. "Guards, escort her out." Walang nagawa si Liwayway nang hawakan siya ng mga gwardya. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang lakas laban sa kanila. Habang kinakalagkad siya palabas, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Amihan na nakangiti. Pagdating niya sa Hacienda na Esperanza, aabang na sa labas ng tarangkahan ang isang sasakyan ng pulis. Pumaba. Mula rito ang 2 opisyal. "Miss Liway de Villa?" Tanong ng isa. "Ako na nga po. Iniimbitahan ka naming sumama sa presinto. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo para sa kasong corporate fraud at attempted murder." Gumuho ang mundo ni Liwayway. Fraud. Attempted murder. Para siyang binuhusan ng naghihilong tubig. Pinusasan nila ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang parehong mga kamay na minsan ay nangako ng pag-aalaga sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, dumaan sila sa isang eleganteng kotse na papasok pa lang ng Getty. Sa loob nito, nakaupo si Amihan, nakatingin sa kanya mula sa bintana, isang reynang nagbabalik sa kanyang kastilyo. Nang tuluyan nang makapasok sa sasakyan si Liwayway, biglang nagling ang kanyang telepono na hawak ng isang pulis. Nakita niya ang pangalan sa screen, Amihan. Ibinigay sa kanya ng pulis ang telepono. Sinagot niya ito. Ang kamay ay naninginig. "Hello?" Ang boses ni Amihan sa kabilang linya ay parang isang matamis na lason. "Kamusta ang bago mong tahanan, kapatid?" Sabi niya. "Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nababagay dito." Humalakak ito ng mahina. "Ngayon, panoorin mo kung paano ko wawasakin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Isa-isa." Bago pa man makasagot si Liwayway, ibinaba na ni Amihan ang tawag. Isinara ng pulis ang pinto. Habang papahayo ang sasakyan, tanaw ni Liwayway ang Hacienda Esperanza na unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang kanyang ama ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang kapatid ay tumalikod sa kanya. Ang kanyang anak ay nawawala at siya ngayon ay isang kriminal, papunta sa isang lugar kung saan ang pag-asa ay namamatay. Lahat ay nawala. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Nakaupo si Liwayway sa isang matigas na bangko. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga salita ni Amihan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Panoorin mo kung paano ko wawasakin ng lahat. Ngunit ano pa ba ang wawasakin? Wala na. Wala nang natira.
Samantala, sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, hindi mapakali si Sinag. Ang mga salita ni Tala, wala akong pakialam, ay hindi niya matanggap. Mayroong mali. Isang taong kamukha ni Liwayway na nakatira sa eksaktong lugar na itinuro ng lumang ala ay hindi maaaring isang simpleng pagkakataon lamang. Kailangan niyang subukan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya ng isang bagay na mas natibay kaysa sa mga salita. Kinuha niya ang kanyang bag at hinalungkat ang isang maliit na kahon na ipinagkatiwala sa kanya ni Liwayway bago siya umalis. Sa loob nito, ang natitirang ebidensya ng isang nawawalang kapatid, ang pangalawang gintong pulseras para sa paa. Ang kapares. Pumalik siya sa bahay ni Tala. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kumatok. Hinintay niya ito sa labas, nakaupo sa buhanginahan, habang papalubog ang araw. Maya, lumabas si Tala, may dalang lambat. Papunta na ito sa pangingisda. Ikaw na naman, sabi nito. Ang boses ay puno ng inis. Sinabi ko na sa iyo, umalis ka na. Hindi nagsalita si Sinag. Tumayo lang siya at dahang inilahad ang kanyang palad. Sa gitna nito, ang maliit na gintong pulseras ay kumikinang sa huling sinag ng araw. Napahinto si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, napako sa maliit na alahas. Ang tigas sa kanyang muka ay unting naglaho na palitan ng isang emosyong hindi mabasa, pagkagulat, pagkalito, at isang bakas ng isang malayong ala, walang imik. Tumalikod si Tala at pumasok sa kanyang bahay. Akala ni Sinag ay muli siyang pagtatabi. Ngunit paglabas nito, may dala na itong isang maliit at lumang bawol na kahoy. Pinuksan niya ito at sa loob, sa gitna ng mga pinatuyong bulaklak at mga lumang ganit, ay may isang pulseras na katulad ng hawak ni Sinag. Ang nawawalang kapares. Kinuha niya ito at itinabi sa hawak ni Sinag. Perpektong magkatugma. Ang sabi sa akin ng tatay, bulong ni Tala. Ang boses ay naninginig sa unang pagkakataon. Isang gabi, may isang babaeng umiiyak na nagdala sa akin dito. Sanggol pa lang daw ako. Ibinigay niya ako sa kanila, kasama ang baol na ito. Ang sabi niya, mahalin niyo siya. Pero huwag ninyong hahanapin kung saan siya nanggaling para sa kanyang kaligtasan. Ang tatay mo ang kumukop sa iyo. Tumango si Tala. Isa siyang maningisda. Namatay siya sa bagyo noong 1 taon. Pinalaki niya akong isa. Tumingin siya kay Sinag. Ang mga mata ay may namumuong luha. Buong buhay ko, pakiramdam ko, may kulang. May isang parte sa akin na nawawala. Akala ko, habang buhay ko nang mararamdaman yon. Doon na ikinuwento ni Sinag ang lahat. Si Liwayway, si Don Ignacio, ang Hacienda Esperanza, at ang masalimuot na sabuatan ni Amihan. Habang nakikinig si Tala, ang galit at pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng unawa, at pagkatapos ay ng isang determinasyong sumasalamin sa nakita ni Sinag kay Liwayway. Nang malaman niya ang nangyari kay Liwayway, ang pagkakakulong nito, isang malamig na apoy ang sumindi sa kanyang mga mata. Walang sino man ang dapat makaranas ng ganoong klaseng kawalan ng katarungan. Habang sila ay uusap, may naalala si Tala. Ang tatay, sabi niya. Itinago niya ang lahat ng laman ng baol, kasama na ito. May kinuha siyang isang lumang kwaderno mula sa ilalim ng baol.
Ang mga pahina nito ay naninilaw na. Yari ng babaeng nagdala sa akin dito, nangyaya. Pinuklat nila ang kwaderno at doon, nakasulat sa nanlalabong tinta ang buong katotohanan. Ang pag-amin ni Perla sa kanyang inggit sa mga Devela, ang utos ng matandang senyora na ipanigay ang isa sa kambal dahil sa isang lumang pamahiin na magdadala raw ito ng kamalasan sa pamilya at ang kanyang takot na balang araw ay mabubunyag ang lahat. Ito ang kanilang sandata. Mabilis silang kumilos. Sumakay sila sa unang biyahe ng eroplano pabalik ng Maynila. Arkila, sisinag ng mga pinakamahuhusay na abogado. Habang nasa himpapawid, hindi mapigilan ni Tala na titigan ang larawan ni Liwayway sa telepono ni Sinad, ang kanyang kakambal, ang kanyang nawawalang kalahati. Sa presinto, si Liwayway ay ililipat na sana sa city jail. Nawala na siya ng lahat ng pag-asa. Ngunit habang kinakalagkad siya palabas, isang kaguluhan ang nangyari sa may pasukan. Sandali! Hindi niyo siya maaaring ilipat, sigaw ni Sinag, kasama ang isang grupo ng mga abogado. At sa likod ni Sinag, isang babae ang humakbang pasulong. Isang babaeng may mukha na eksaktong katulad ng sa kanya. Lahat ng mga pulis, mga reporter, at mga osisero sa labas ay natigilan. Napatingin sila mula kay Liwayway patungo kay Tala, pabalik, na parang nakakakita ng multo. Si Liwayway mismo ay hindi makapaniwala. Naglakad si Tala palapit sa kanya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ng isa't isa, nakita nila ang kanilang sarili. Nakita nila ang 20 taon ng pagkawala ng pag-iisa ng pangungulila. Iniabot ni Tala ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Liwayway. Pasensya na kung ngayon lang ako, sabi nito sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig nilang dalawa. Pero nandito na ako. Hindi ka na nag-iisa. Sa tulong ng mga abogado at ng bagong ebidensya, mabilis na proseso ang piyansa ni Liwayway. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, magkahawak kamay, ang flash ng mga kamera ay walang tigil. Ngunit hindi na ito alintana ni Liwayway. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita sa simula, isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng mga emosyong hindi masabi. Si Liwayway at Tala magkatabi, ang nawawalang kambal na sa wakas ay muling nagkita. Biglang nagsalita si Tala. Ang tingin ay nasa daan. May isa pa pala akong dala. Itinuro niya ang lumang kwaderno na nasa ibabaw ng dashboard. Ang diary ni Perla, Sandoval. Pasahin mo, ito ang magiging susi natin para bawiin ang lahat. Ang Grand Ballroom ng Devela Tower ay puno ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo. Ito ang araw ng annual stockholders meeting, isang araw na dapat ay selebrasyon. Ngunit ngayon ay nababalot ng tensyon at kawalan ng katiyakan. Sa entablado, nakatayo si Amihan Sandoval, ang acting CEO. Mukhang kalmado at kontrolado sa kanyang mamahaling itim na damit. At dahil diyan, sabi niya sa mikropono, inatapos ang kanyang presentasyon. Makakaasa kayo, sa ilalim ng aking pamumuno, ang Devela Corporation ay hindi lamang makakabangon, kundi aabot sa mga bagong taas. Panahon na para sa isang bagong simula, malayo sa mga iskandalo ng nakaraan. Naghahanda na siyang ideklara ang kanyang sarili bilang permanenteng chairperson nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon at lahat ng bibig ay napanganga. Pumasok si Liwayway.
Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan ay si Attorney Sinag Robles. Ang mukha ay seryoso at determinado. At sa kanyang kaliwa ay si Tala, na may tindig, na matatag, at mga matang matalas, suot ang isang simpleng besida, ngunit uumapaw sa dignidad. Ang pagpasok ng kambal ay nagbulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong silid. Namutla si Amihan. Ang mikropono ay halos malaglag mula sa kanyang nanininig na kamay. Anong ibig sabihin nito? Guards, palabasin sila. Ngunit huli na ang lahat. Si Sined ay mabilis na umakyat sa entablado. Inaabot ang isa pang mikropono mula sa isang technician. Mga ginoo, mga miyembro ng board. Anunsyo ni Sinag. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong volume. Patawarin ninyo kami sa pag-isturbo, ngunit mayroon lamang kaming ilang bagay na kailangang linawin bago ninyo ibigay ang inyong tiwala sa isang impostor. How dare you? Sigaw ni Amihan. Hindi siya pinansin ni Sinag. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw at lumabas dito ang mukha ni Arman Montemayor. Umiiyak at umaamin. Ang video recording ng kanyang kumpisal ay ipinarinig sa lahat. Ang kasunduan, ang 5 milyon, ang utos ni Amihan na itagos si Luna. Ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyon ni Amihan. Nagkagulo ang mga stockholders, mga bulungan, mga galit na tingin. Yan, gawa lang yan, desperadong sigaw ni Amihan. Kung gayon, marahil ay hindi rin peki ito, sabi ni Sinag, at ipinakita sa screen ang mga bank record at ang connection nito kay Perla Sandoval. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Pagtatapos, si Tala naman ang humakbang pasulong. Umakyat siya sa entablado, dala ang luma at naninilaw na diary. Ang pagkakahawig nila ni Liwayway ay hindi may kakaila. Ang pangalan ko ay Tala, panimulan niya. Ang boses ay matatag kahit naninginig ang kanyang mga kamay. Ako ang kakambal ni Liwayway. Anak na ipinanigay 20 taon na ang nakalitas. Pinuklat niya ang diary. Ito ang talaarawan ni Perla Sandoval, ang ina ni Amihan. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang kanyang sariling mga sala. Pinasa ni Tala ang mga entry, ang amin sa inggit, ang utos ng matandang senyora, ang paglalarawan, kung paano niya dinala ang isang sanggol sa isang malayong baryo. At ang pinakahuli at pinakakilabot sa lahat, pinalaki ko si Amihan na may galit sa puso. Tinuro ko sa kanya na ang kinin ang hindi kanya. Patawarin, sana ako ng Diyos sa halimaw na aking nilikha. Sa bawat salitang binabasa ni Tala, lalong namumutla si Amihan. Wala na siyang lusot. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay gumumo sa harap ng daang tao. At sa kasagsagan ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Dahang pumasok ang isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Nakaupo dito si Don Ignacio de Dela, payat, mahina, ngunit ang mga mata ay aalab sa galit at katarungan. Papa, bulong ni Amihan na para bang nakakita ng multo. Huminto ang wheelchair sa gitna ng entablado. Itinaas ni Don Ignacio ang isang nanginginig na kamay at itinuro ito kay Amihan. Sa harap ng lahat, sa tulong ng isang mikropono na inilapit sa kanya ni Sinag, nagsalita ang matanda sa isang basag, ngunit malinaw na tinig. Hindi kita anak. Iyon ang huling dagok, ang hatol mismo, mula sa taong niloko niya. Napasigaw si Amihan, isang sigaw ng isang hayop
na nasukol. Ang katinuan ay tuluyan nang umalis sa kanya. Sa isang mabilis at desperadong kilos, bumaba siya ng entablado. Inabrot ang isa sa mga matatandang stockholder at naglabas ng isang maliit, ngunit matulis na letter opener mula sa kanyang bag. Itinutok niya ito sa leeg ng matanda. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya. Ang mga mata ay ligaw. "Kung hindi mapapasa akin ang lahat ng ito, sisiguraduhin kung walang sino man ang makikinabang dito, palabasin ninyo ako." Nagkaroon ng panid. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit si Liwayway, sa gitna ng kaguluhan, ay nanatiling kalmado. Dahan siyang lumapit. "Amihan, tama na," sabi niya sa isang malumanay ngunit matatag na boses. "Tapos na ang lahat. Huwag kang lalapit. Tingnan mo ang sarili mo." Pagpapatuloy ni Liwayway. "Ito ba ang gusto mo? Ito ba ang buhay na pinangarap ng nanay mo para sa iyo?" Puno ng takot. Puno ng kasinungalingan. "Wala kang alam. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan," sabi ni Liwayway. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Inagaw mo sa akin ang anak ko. Inagaw mo sa akin ang pamilya ko. Pero, sa kabila ng lahat, nakakaawa ka pa rin. Dahil hindi mo kailanman naramdaman kung paano ang tunay na mahalin. Itiwan mo na siya, amihan. Tapusin na natin to." Ang mga salita ni Liwayway, puno ng sakit, ngunit walang paghihiganti, ay tila tumagos sa pader ng kabaliwan ni amihan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manghina. Ang letter opener bumagsak sa sahig. Napaluhod si amihan, humahagulgol, habang ang mga security guard ay mabilis na lumalapit upang arstuhin siya. Ang huling pagkuhukom ay tapos na. Ang paghuli kay amihan ay simula lamang ng mahabang proseso, ang paghilom. Sa tulong ng testimonya ng stockholder na kanyang binihag at ng kumpisal ng mga Montemayor, naharap si amihan sa mabibigat na kaso. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, itinuro niya kung nasaan si Luna. Dinala niya ang bata sa isang ampunan sa ilalim ng ibang pangalan. Plinanong iligtas ito sa tamang panahon para palabasin na isa siyang bayani. Ngunit hindi na dumating ang panahong iyon. Ang muling pagkikita ni Liwayway at ng kanyang anak ay isang tagpong puno ng luha at ng purong kagalakan. Nang ikinarga niyang muli si Luna sa kanyang mga bisig, naramdaman niyang nabuo muli ang kanyang pagkatao. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, lahat ay nagkaroon ng halaga. Lumipas ang mga buwan. Si Don Ignacio, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay unting bumuti ang kalagayan, lalo na ngayong kapiling na niya ang kanyang 2 tunay na anak at ang kanyang apo. Isang gabi, habang sila ay samang naghahapunan sa malaking lamesa ng Hacienda Esperanza, isang lamesang dati ay puno ng tensyon, ngunit ngayon ay puno na ng tawanan. Nagsalita ang matanda. Ang kapangyarihan at kayamanan, panimula niya, ay walang silbi kung wala kang pamilyang pag-aalayan nito. Tumingin siya kina Liwayway at tala. Panahon na para ipasa ko ang pamumuno sa inyong dalawa. Liwayway, ang iyong puso at talino sa tao ang gagabay sa kumpanya. At ikaw, tala, ngumiti siya sa kanyang pangalawang anak. Ang iyong tapang at pagiging praktikal ang magpapatatag dito. Magkasama kayo, ang perpektong pinuno. Ang kambal ay nagkatinginan. Ang dating estranghero ay ngayon ay kanyang kakambi, ang kanyang kalahati. Tumango sila,
sabay na tinatanggap ang kanilang bagong responsibilidad. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Sinag sa hardin, ang parehong hardin kung saan niya unang naramdaman ang pag-asa, uminto si Liwayway. "Salamat, Sinag," sabi niya, tinitingnan ito sa mga mata. "Sa lahat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Gagawin mo, Liwayway," sagot ni Sinag. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Nasa loob mo na ang lakas. Kailangan mo lang ng kaunting tulak. Kahit na," sabi niya, "binigyan mo ako ng liwanag sa pinakamadilim kong gabi. Dahil ikaw ang aking bukang, Liwayway. At sa pagkakataong iyon, wala ng pag-aalinlangan." Dahan niyang hinawakan ng kamay ni Liwayway. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito binitawan at hindi na rin ito bumitaw. Ang kanilang pag-ibig na isinilang sa gitna ng unos ay sa wakas ay natagpuan ang kapayapaan nito. Sa ilalim lang tahimik na kalangitan sa silangan. Ang mansyon ng mga Montemayor ay tuluyan nang bumagsak. Ang kanilang mga negosyo ay nalugi at ang kanilang pangalan ay nadungisan. Nabili ni Liwayway ang property sa isang aksyon. Marami ang akala na ito ay ang kanyang huling paghihiganti, isang paraan upang ipamukha sa kanila ang kanyang tagumpay. Ngunit isang taon ang lumipas. Sa mismong lugar kung saan siya minsan ay ipinagtabuyan, isang bagong gusali ang itinayo. Hindi ito isang mansyon, kundi isang malinis at maliwanag na gusali. Sa harap nito, isang malaking alko na may nakasulat na mga salita, "Tahan ng Pag-asa." Sa araw ng inaugurasyon, dumating ang maraming tao. Si Liwayway, kasama si Sinag, at si Don Ignacio ay tumayo sa harap. Ipinaliwanag niya na ang lugar na yon ay hindi isang simbolo ng paghihiganti, kundi isang simbolo ng pagbangon. Ito ay isang sentro para sa mga babaeng inabuso at inabando, isang lugar kung saan maaari silang magsimulang muli, tulad niya. Ang huling eksena ay hindi sa isang engranding ballroom o sa isang malaking mansyon. Ito ay sa isang simpleng burol sa likod ng tahanan ng Pag-asa. Si Liwayway at Sinag ay magkatabing nakaupo sa damuhan, pinapanood ang papalubog na araw sa di kalayuan. Si Tala ay masayang nakikipaglaro sa kanyang pamangkin na si Luna, na ngayon ay isa ng bibong bata na nagsisimula ng maglakad. Hinaplos ni Sinag ang buhok ni Liwayway. "Masaya ka ba?" Tumingin si Liwayway sa pamilyang nasa harapan niya. Sa kanyang kapatid na nagbibigay ng lakas. Sa kanyang anak na nagbibigay ng ligaya. At sa lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngumiti siya, isang ngiting tunay, payapa, at puno ng pasasalamat. Tumingin siya sa dapit, hapon, kung saan ang mga kulay kahel at rosas ay naghahanda para sa pagdating ng mga bituin. "Oo," bulong niya. "Ito na ang pinakabagong bukang, Liwayway." At dito, nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Liwayway, ang pagbabalik ni Tala, at ang pag-ibig na nagbigay sa kanila ng isang panibagong umaga. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng ating kwento. Isang karangalan po para sa akin na maging bahagi ng inyong mga araw. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Liwayway, ramdam na ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha, ang bigat ng kanyang mga pasanin, at higit sa lahat, ang apoy sa kanyang puso na hindi kailanman namatay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghahanap ng lakas
sa gitna ng kahinaan at pagtuklas na ang pinakamalaking tagumpay ay ang muling buuin ang sarili mula sa pagkawasak. Naway, magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang pag-ibig ng isang ina ay isang ilaw na hindi kayang puksain ng anumang dilin, na ang pagpapatawad, lalo na sa ating sarili. Ang unang hakbang tungo sa tunay na kapalapaan, at gaano man tayo kadalas madapa o masaktan, laging may naghihintay na bagong pag-asa. Isang bagong liwayway. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong tagpo? Anong aral ang tumatak sa inyong puso at isipan? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga po sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento, manatili po kayong matatag, puno ng pag-asa at laging piliin ang magmahal. Maraming salamat po.